Depende sa bigat eh. Mga umabot siguro ng 160 ganun. Pwede na! 160cc per hour na yun? Oh, kilometers per hour. Thank you. So yun, what's up sa inyong lahat? Ngayong araw, papunta tayo sa Angeles, sa Garcia, isang hospital. Kukunin ko lang yung resulta ni mama. Nais kong kunin ang pagkakataon na to upang makapag-video na naman. Kasi lately, wala tayong masyadong upload lately, no? Ang gusto kong i-topic is paano nga ba si Dominar 400 UG2 sa pang-araw-araw na gamitan? Lately kasi nakakabasa ako ng comment and mga tanong, kamusta nga ba si Domeng sa pang-araw-araw na gamitan, no? For daily use, ika nga. And kadalasan sa mga comment, kinukumpara nila si Dominar sa mga sikat na scooter ngayon, gaya ng NMAX, ADV, mga ganon. Kung ano nga ba yung mas magandang piliin. At syempre alam nyo na yung sagot ko dyan. Syempre kay Dominar tayo, pero bakit nga ba? So ngayon, dadaan ako dito sa, well, tatry kong dumaan sa mga shortcut dito sa Pampanga na alam. Pero mostly traffic ang dadaan ako. So since ganun naman ang daily natin, alam nyo naman dito sa Pilipinas medyo matraffic. No, sa Pilipinas medyo matraffic. So papakita ko lang sa inyo kung bakit nga ba okay si Dominar sa pang-araw-araw. Hindi tayo dadaan ng expressway. Kasi yung iba dyan sinasabi na kapag big bike, maganda lang wag sa expressway kasi isa yun sa mga benefits niya eh. Ngayon gusto kong pakita na okay din si Dominar kahit sa mga public highway tulad nitong MacArthur Highway. Unang-una, no, kung ibabase natin sa comfort, syempre mas lamang yung mga scooter kasi ginawa yung mga yan for comfort talaga. Mataas ang handlebar, malaki ang upuan. Pero si Dominar naman is kung itutulad mo sa ibang big bike, may offer pa rin niya yung same comfort na hinahanap mo. Nung una, medyo sumasakit yung likod ko and yung wrist ko dahil first time kong mag big bike, no. Gaya ng sabi ko noon, galing din ako sa scooter. Pero simula nung nagpalagay ako ng handlebar riser, naging smooth na yung takbuhan ko, komportable na siya, at hindi na sumasakit yung likod ko. So magkano lang yung handlebar riser? Nasa around 800 pesos lang yata. At sa tuwing may nagtatanong sa akin kung scooter nga ba o Dominar, ang sinasabi ko palagi Dominar, kasi isa sa palagi kong sinasabi is si Dominar kaya kanyang dalhin kung kahit saan kasi meron siyang enough power para sa mga akyatan, sa mga lubak, kahit mapa-off-road man yan, lalong lalo na sa mga beginner, no? Siyempre, di naman lahat ng scooter kaya yung mga akyatan eh. Itong si Dominar, kayang-kaya niya kahit saan umakyat, basta alam mo yung proper gearing, kung anong gear mo siya ipapasok. Tapos ganito pa sa pang-araw-araw, syempre hindi natin maiwasan yung traffic. So di naman ganun kalaki yan si Dominar para hindi makasingit sa traffic. Sakto lang siyang pangsingit, no? Kung napapanood nyo yung mga video ko madalas sumisingit din tayo. At kapag gusto mong iwasan naman yung traffic, anytime pwede kang dumaan ng expressway. For example, alam mo sobrang traffic, tapos nagmamadali ka, syempre anytime pwede kang pumasok ng expressway, no? Make sure lang na meron kang pambayad ng toll. Sa ngayon, nire-record na tayong magpakabit ng RFID. So lagi na lang natin make sure na may enough balance ang ating mga RFID. Tsaka sa mga pag-overtake, wala akong masabi. Kayang-kaya niyang ibigay yung power na hinahanap ko para makapag-overtake ako doon sa safe na paraan. Ako kasi for example, may jeep sa harap ko, may truck, may bus, ino-overtakean ko talaga. Kasi ayoko yung di ko nakikita yung harapan nung nasa harapan ko. Kung gets nyo yan. Para at least, di ba, yung reaction time natin mas mabilis. Kung nakita mong pumara yung nasa harapan, nung harapan mo, syempre makakapag-ready kang pumera, no? Tapos syempre yung isa sa pinakamalaking tanong ng mga
motorista nating kaibigan dyan, siyempre, yung gas consumption. Gano'n nga ba sa katipid sa gasolina? Ang maganda dito kay Dominar, meron lamang siyang single cylinder. Kahit na mabibrate siya sa high RPM, masasabi ko naman na sulit ang gas at hindi matakaw. Actually, nagpalit na ako from regular, yung kulay green, to premium, yung kulay red. Hindi ko pa kayang sabihin ngayon kung ano nga ba yung mas maganda para kay Dominar, pero base sa mga research ko sa mga dekade ng motor, mas maganda talaga yung premium. Sa mga nakakapanood dyan na expert, no, baka naman pwede nyo i-share yung mga expertise nyo tungkol sa gas consumption. Pero tinitimpla ko pa kung ano nga ba yung mas sulit, kung regular nga ba o premium. Ang sinasabi nila is mas matipid daw ang premium kahit na mahal ng kaunti. Sobrang konti lang, centavos lang yata yung taas ng premium sa regular, no? Sinasabi nila kaya sa tipid kasi sulit yung sunog niya. Talagang susulitin niya every sunog ng gas. And so far naman, nung paggamit ko nung regular, hindi naman ako ganun namamahalan sa gas, no? Pag pino-full tank ko to, around 500, low gas na nun. Hindi ako madalas umaalis, pero halos araw-araw ko din ginagamit yung motor. At tumatagal siya, no? Tumatagal siya ng 1 hanggang 2 linggo. And once or twice a week lang ako nag-office sa Clark. Kaya masasabi kong sulit pa rin. Tsaka kung galing kayo sa scooter, sa mga low cc na mga motor, at lumipat kayo sa Dominar, magagaranti ko naman na hindi kayo mabibigla sa gas consumption. Tapos ang susunod na gusto kong i-point out is yung mga upgrades niya and accessories. Traffic, grabe. Hindi ako expert sa singitan, no? Pero sakto lang kasi inaalala ko pa rin yung lapad ng motor ko. Nga pala, no, kung gusto nyo matutong sumingit, basta tandaan nyo lamang kung gaano kalapad yung motor nyo. And actually may guide naman kay Dominar, ang side mirror ang pinakamalapad na parte sa isang motor, or kay Dominar. So as long as kasya yung dalawang mong side mirror, kakasya ka. Tsaka yung hatak niya, no? Yung hatak niya, hindi siya ganun kabigla, hindi rin mahina. Saktong-sakto lang talaga, lalo na kung chill ride lang. And actually naputol yung sinabi ko about sa upgrades and accessories. Alam naman natin na sa mga scooter, maraming bawal, lalo na tambucho, mga ilaw na ganon. Kay Dominar, since big bike siya, magiging exempted siya, no? And pwede ka magpalit ng aftermarket pipe. Kasi ang lakas ng tambucho, hindi lang naman pang forma yan, tsaka pang yabang, no? Pang safety din yan. Oh, ang ganda nito. Anong motor ba? Sa forma niya, mukhang Honda or Triumph, pero Kawasaki nakasulat. Ano kaya motor to? Angus. Lapad ng gulong. Forma. Ganda. Eliminator. Ito yung Eliminator. Ganda nga. Kawasaki Eliminator. Hindi ako nagkakamali. 500 or 600cc yata, hindi ko alam. Forma. Sa ating last video, no, kinuha ko yung aking bagong salamin. Share ko lang. Gaya na sabi ko, isa to sa pinakamalagang upgrade ng isang motorista. Kasi kailangan malinaw ang mata mo sa daan para nakikita mo lahat, layo pa lang. Huwag nating i-risk na maka-aksidente pa tayo bago tayo magpakabit ng salamin, lalo na kung talagang kailangan na natin, no? Isang magandang investment din yan for safety. Tsaka sa lisensya ko kasi, sa mga may lisensya dyan, kung makikita nyo merong condition, sa akin is condition 1. It means na meron akong corrective lenses or eyeglasses. Grabe, traffic pa uwi. Siguro mag expressway na lang pa uwi. Grabe yung traffic. Pero tingnan nyo naman, sulit na sulit talaga yung Dominar, no? Tsaka kung may budget kayo, no, lagi nire-require ko talaga na mag-enroll kayo sa mga Grabe si kuya, nakailang busina na ako. Nandito pa siya sa lane na to, sa kabila na siya nakatingin. Ay nako kuya, pasalamat ka, maganda yung smile mo. Tsaka pag daw traffic, dito daw tayo lagi sa gilid, kasi madalas dito yung daanan ng mga motor. Matikabu. Tsaka
pag nakamotor kayo, no, wag na wag kayo magmamadali. Kasi isa yun yung dahilan, nagkakos ng aksidente. Ngayon, kung may lakad ka, umalis ka na mas maaga, di ba? Kung magmamabilis ka naman, yung moderate lang. Fish. Butas dun. Buti malaking gulong ni Dominar, tsaka maganda yung suspension. Naramdaman ko lang sa puwet, pero hindi naman masakit. Ganda ng mga bagong sniper, no? Laki ng gulong sa likod. Minsan napagkakamalan kong big bike eh. Tsaka ang isa pa sa mga punto ko bakit maganda si Dominar pan daily, no? Kasi kung tulad kita na walang pambili ng dalawang motor, for example isang lower cc or scooter tsaka big bike, si Dominar is parang nandun sa gitna eh, nasa gitna ng big bike tsaka smaller cc. Hindi siya hassle, hindi hassle gamitin, hindi hassle sa part kapag nasiraan. Maraming pwedeng gumawa kasi maraming user. Tapos kapag may nag-iya sa'yo mag long ride, confident ka, no? So pwede kang sumama sa long ride ng mga small cc or lower cc tsaka ng mga big bike, lalo na kung di naman sobrang bilis ng mga kasama mo, no? Although kaya naman may pagsabayan ni Dominar. Anong motor to? Gixxer? Gixxer 250 ba? Alam mo, hindi ko nakikita yung side kasi Suzuki siya eh. Gixxer nga, Gixxer 250 yata. Lapad nung top box niya, nag-uhabol. Ayoko ng ganyan, baka biglang mabali yung bracket. Nga pala, no, kung naka-Dominar kayo, lalo na sa UG version 2, no, huwag yung masyadong bigat yung laman ng top box nyo, lalo na kung yung stock bracket pa ang ginagamit nyo. Nakalimutan ko kung anong exact material eh, pero hindi siya ganun katibay gaya ng metal. Parang alloy yata or hard plastic, di ko alam. Ayun, malapit na ako sa Garcia, so tutuloy ko na lang mamaya. Iisip muna ako ng idadagdag ko. Ano pa, dito lang yun eh. Dalawang beses pa lang ako nakabanda dito eh. Ito ba ang Garcia? Parang sa kabila yata. Ito, hindi, Garcia to. Yun, may parking. Hindi na ako kailangan mag-pay parking. Okay, balikan ko kaya. Okay, yun. Nakuha na natin ang result ni Mama. Ngayon, nandito ako sa Angeles. Di ko alam saan ako pupunta. Gusto kong hanapin sana yung entrance ng NLEX, no? Parang NLEX ang tayo pa uwi. Oh my god, one way lang yata dito. Pero 1 week po. 1 week? Nung munta ako kay papalob NLEX, no ka rin? NLEX. Gini kasi, lungod ka gini. Punta Manila. Ali, Tarlac, mga yan. Tarlac. Wah. NLEX o SCTEX? Ali, NLEX siya kasi tapos lumipat siyang SCTEX kanta. Oo. SCTEX muna bago mag-NLEX. O NLEX muna bago SCTEX. Bago SCTEX. Pupunta ka kasi banda. Yung AUF, manamunta AUF. Pwede ka sa expressway. AUF, Marky pala. Marky. Dito ka sir, pasok ka dito. O diretsuin mo, highway. Dire-diretso ka, highway. O magkakaliwa ka. Pagkaliwa mo, dire-diretso, papunta ka ng Marky Mall. Okay, thank you. Actually, alam ko naman eh. Kalimutan ko lang saan. Sabi nila, dire-diretso ka kayo dito. Dapat yata doon ako kumaliwa. Gusto ko mag-Google Map kasi hindi ko sure kung may data pa ako. Ito, may daan dito. Ito tayo. Hehe. Hindi ako kinakabahan. So it means di ako maliligaw. Sorry, mabalakat lang kasing kabisado ko. So may mga 4 wheels na dumadaan dito. So malaki ang chance na dito yung hinahanap kong daan. Okay lang yan, minsan maganda yung niyadaan na may mga daan na hindi mo alam. Kasi pwede mo siyang gawing adventure. So as long as may kasabay ka mga sakyan, all goods lang. Sige boss. So unti-unti nagiging familiar sa akin yung daan. Basta hindi tayo kabahan, hindi tayo maliligaw. Parang ano lang yan eh, hindi ko alam.
kung kayo din, kapag nawawala yung cellphone nyo, tapos sabi nila pag kinabahan ka, wala na daw yun. Either may kumuha na o ano. Left or right. Okay, dito tayo, left. At least kung di man natin makita yung papalik lang tayo dun saan ako nanggaling. Pero feel ko makikita natin. Medyo familiar na sa akin lugar eh. Dumadaan kami dito gabi. Hintayin ko muna kaya yung gabi. Acumed. Para may big bike sa likod natin ah. Medyo malaki. Yun, ito yung rotonda. So, kakanan tayo dito. Ay, hindi, mali. Maliw. Doon pala. Sorry, my bad. Ayan, dito. Buti ako matandain ako sa lugar. Mahirap para sa akin tandaan yung pangalan ng lugar. Pero pag nakita ko, matatandaan ko. Hindi ko alam kung may ganun din sa inyo. Okay. Ito ko natatapusin tong video na to, no? So thank you Lord, di ako naligaw. So sa future video, tatry kong ipag-compare yung regular at premium gas para kay Dominar. Kung ano ba talaga yung mas tipid, mas sulit at mas maganda. So kung hindi mo pa nagagawa, please subscribe to my YouTube channel. At kung gusto mo naman sa Facebook, meron tayong Facebook channel. So maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta. Traffic pa nga. Yung iiwas ka sana sa traffic kaso napunta ka sa traffic. Yun, nakawala din. May nag-traffic pala dito. Kaya traffic. Sabi nila hindi daw traffic enforcer eh. Traffic enhancer. So ayun, lagi yung tandaan na mag-iingat palagi sa daan, laging maging alerto at habaan palagi ang pasensya. Ako ulit si Jovan Moto. Hanggang sa susunod na video. Jovan out. Peace.